Kapag nagdemanda ka, may iskandalo ka at magkakahiwalay kayo ng boyfriend mo. Samantalang kung mananahimik ka na lang at susundin ang suggestion ko, magiging maligaya ka pa. Kung ayaw mo makisama sa akin, idi pa ako mo na lang sa kanyang dinadala mo. Hayop ka! Ang kapal na mukha mo! Lumayas ka dito! Lumayas ka! Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. Maraming panganib at tukso sa ating paligid. Kaya naman dapat na maging maingat ang tao, lalo na ang mga kababaihan. Mga kaibigan, narito po ang naging karanasan ni Aubrey sa ating dulang sa kanyang panahon. Night swimming? Opo. Night swimming ba ikaw mo ang selebrasyon sa birthday mo, Helen? Opo, Aling Felisa. Kaya nga po ini-invite ko tong si Aubrey. Wow! Tiyak na masaya yun. Talagang masaya. Dahil nandun yung mga kaibigan natin. At saka meron akong inimbitahan ng mga gwapo. Hindi naman kailangan ng anak ko yun. Dahil may nobyo na siya, si Raymond. Si Aling Felisa naman. Para maging new friends lang namin yung mga inimbita ko. Hindi naman po para palitan si Raymond, ano? Botong-boto kasi si inay kay Raymond, Helen. Kaya pinoprotektahan niya yun. O bakit? Hindi ka pa ba sigurado sa damdamin mo sa kanya? Inay, mahal na mahal ko po si Raymond. At kahit maraming gwapo pa akong makita, hindi ko po siya ipagpapalit. O kaya nga, papayagin niyo na po sumama sa celebration ko si Aubrey. Parang gift niyo na yun sa akin. Aubrey, bakit hindi ka pa naliligo? Nag-e-enjoy ng mga kasama natin. Kanina pa nga ako naiinggit sa kanila eh. At kanina pa rin ako niyaya ni Helen. Oh, yun naman pala eh. Sabay na tayong lumusong. Para naman kasing ang lamig ng tubig, no, Mer? Hindi ka ba sanay mag-night swimming? Oo. Ito ang first time ko. Akala ko nga hot spring ang pupuntahan natin eh. Beach pala. Ganun ba? O, di ganito na lang kung gusto mo. Uminom muna tayo ng konti para medyo mag-init yung pakiramdam mo. Hindi ako sanay uminom ng alak, no, Mer? Wala ka namang dapat ipag-alala. Nandiyan ang mga kaibigan mo. Si Helen. Tsaka, hindi naman tayo maglalasing. Iinom lang tayo ng konti para mabawasan yung ginaw. At nang makapag-swimming naman tayo, ha? Sa makalawa na palang dating mo, anak. Opo, Itay. Sabik na nga po akong makauwi. Hoy, alam na ba ni Aubrey? Sasama ba siya sa pagsalubong sa airport? Hindi pa po niya alam. Na bakit? Hindi mo ba sinabi? Hindi po, kasi gusto ko siyang sorpresahin. Ganun ba? Sige, ikaw ang bahala. No, ano bang plano mo pag-uwi mo? Yayayain ko na po siyang pakasal. Sana po, pumayag kayo. Bao, anak! Walang dahilan para tumutol ako. Nasa hustong edad na kayo ng iyong nobya. Pareho ring may maayos na trabaho. 3 taon na rin ang inyong relasyon. At higit sa lahat, gusto ko nang magkaroon ng apo. Anak, tanghali na. Hindi ka ba papasok sa opisina ngayon? Hindi po muna, Nay. Ha? Masama pong pakiramdam ko. Nahihilo ko. Abay, magpatingin ka kaya sa doktor. Napapansin ko, madalas ka mahilo eh. Kaya lagi ka ring absent sa trabaho mo. Baka kailangan mo ng mga bitamina. Nay. Oh, anak? Bakit ka umiiyak? Ano ba problema mo? Ay, oo nga pala. Tumawag si Raymond kanina.
Abay, narito na pala siya sa Pilipinas. Po? Oo. Pupunta raw siya dito mamayang hapon. Hindi. Paano na to ngayon? Paano? Pambihira ka, Nomer. Wala akong kamalay-malay. Sinira mo pala yung birthday celebration ko. Helen, wala naman akong ginawang masama sa'yo nun, ha? Oh, sa akin wala. Pero doon sa kaibigan ko meron. Bakit mo pinagsamantalahan si Aubrey? Helen, lasing kami nun eh. Hindi ko naman sinasadya. Sinungaling! Hinang-hina siya nung sandaling yon. Kaya hindi niya nagawang tumutol sa ginawa mo. Bakit ngayon lang siya nagsalita? Dahil sa pagkalito at sa takot sa skandalo, gusto sana niyang kalimutan na lang ang lahat. Pero nagbunga yun. Buntis siya, Nomer. Ano? Galit na galit siya sa'yo. Gusto ko niyang idemanda. Hello, Tita Felisa. Raymond! Naku, totoo nga palang narito ka na? Hindi pala kayo naniniwala sa sinabi ko sa phone. Medyo iyo. Uy, mukhang tumaba ka. Dinaan ko na lang po sa kain ng lungkot, Tita. Kaya tumaba po ako. Si Aubrey po, marami po akong pasalubong sa inyong dalawa. Ito po, oh. Salamat ha. O naman, nag-abala ka pa. Hindi po abala yon, Tita. Dahil mahalaga kayo sa akin, Aubrey. Kaya lang masakit daw ang ulo niya. Sabi niya, pagdating mo raw, sabihin ko na sa ibang araw ka na lang daw bumalik. Ganun po ba? Oo, pasensya ka na sana ha. Di naman ang mukha mong pumarito sa bahay namin? Sabi ni Helen, ididemanda mo raw ako. Oo, dahil walang niya ka eh. Napakasama mo. Sinamantala mo ang kahinaan ko. Pinagsamantalahan mo ako. Aubrey, huwag ka na magdemanda. Handa ko naman panagutan ang nangyari. Kung gusto mo, magsama na lang tayo. Ano? May asawa na kasi ako eh. Kaya hindi kita pwedeng pakasalan. Pero hiwalay na kami. Kaya pwede na tayo magsama. Walang niya ka talaga. Aray, bakit mo ko sinampal? Kung inaakala mo makikisama ako sa'yo, nagkakamali ka! Pagdudusahan mo, ginawa mo sa akin! Kapag nagdemanda ka, may iskandalo ka. At magkakahiwalay kayo ng boyfriend mo. Samantala kung mananahimik ka na lang at susundin mo ang suggestion ko, magiging maligaya ka pa. Kung ayaw makisama sa akin, ipaako mo na lang sa kanya yung dinadala mo. Ayok ka! Ayok ka! Ang kapal na mukha mo! Lumayas ka dito ngayon din! Layas! Masaya na sana ako dahil hinarap mo na ako eh. Pero ang lungkot mo naman eh. Bakit pa, Aubrey? Ano ba problema? May sakit ka ba? Wala. Wala akong sakit. Kung ganun, bakit ilang beses mo kung hindi hinaharap? Dahil hindi pa ako handang sabihin sa iyo lahat. Ano ba yun? Pinag-aalala mo naman ako eh. I'm sorry, Raymond. Kalimutan mo na ako. Ano? Aubrey, bakit ka ba nagsasalita ng ganyan? Wala naman akong kasalanang nagawa sa'yo. Raymond, hindi na ako bagay sa'yo. Marumi na ako. Hindi kita maintindihan. Hindi mo na ba ako mahal? Mahal kita. Kaya nga ayaw ko lukuhin ka. Aubrey. Buntis ako, Raymond. Pinagsamantalahan ako ng isang walang iyang lalaki. Naguguluhan po ako, Itay. Hindi ko alam ang gagawin ko.
Kung akong tatanungin mo, anak, hinahangaan kong pagiging matapat ni Aubrey. Sa ginawa niya, binigyan kanya ng layang magpasya. Pero masakit pa rin ho. Dahil naging tapat ako sa kanya. Hindi ka naman niya pinagtaksilan. Hindi niya gusto ang nangyari. Kaya nga kinasuhan niya yung lalaki, di ba? Opo. Raymond, anak, tanungin mo ang puso mo kung ano ang sinasabi. At higit sa lahat, hingin mo ang gabay ng Diyos sa iyong pagpapasya. Anak, malungkot ka na naman. Dahil ba ilang linggo nang hindi napaparito si Raymond? Hindi ko naman po siya masisisi, Inay. At saka, mainam na rin po ito. Yung lumayo siya. Habang hindi pa kami kasal. Kaysa naman salukuhin ko siya. Pagkatapos iiwan din niya ako pag natuklasan niya ang lahat. Mas masakit po yun sa akin, Nay. Ay, naunawaan kita, Aubrey. Esther, anak, kung magbakasyon kaya tayo sa probinsya, para makalimot ka. Hindi. Hindi na po, Inay. Buong tatag kong haharapin ang problema ko. Lalo na ang kasong iniharap ko laban kay Nomer. Alam ko po, tutulungan ako ng Diyos. Makakasama mo ako sa laban, Aubrey. Ah, si Raymond! Raymond, nagbalik ka. Dahil hindi ko kayang iwan ka. At tulad ng sinabi ko, sasamahan kita sa iyong laban. Raymond. Magpapakasal tayo. At pananagutan ko ang iyong dinadala. Sa simula pa lamang ng isang relasyon, mahalaga na ang katapatan sa isa't isa upang maging matagumpay ang kanilang pagsasama sa kanyang mga... Bakit naman po kayo mag-aalala, Lolo? Masalapi ang babaeng yun. At maaari niya tayong pinsalain sa tulong ng kanyang salapi. Tama si Itay, anak. Kaya ikaw, ha? Mag-iingat ka lagi sa paglakad mo. At lagi mong susundin ang iyong ina, apo. Handog ng DZRH ang dula sa kanyang panahon. Hindi mauunawaan ng mga kabataan ang paghihigpit ng mga magulang kahit na maipaliwanag pa sa kanila ang magandang layunin nito. Mga kaibigan, narito po ang naging karanasan ni Joanna sa ating dunang sa kanyang panahon. Nasaan si Joanna? Nasaan ang batang yun, Itay? Bakit ba nagagalit ka na naman sa apo ko nati? Ang babaeng yun, Itay. Nalaman ko na kay bata-bata pa nakikipagnobyo na. Eh baka naman chismis lang yung nasagap mo. Itay, nakita ko silang magka-holding hands nung lalaki. Nakatakbo nga lang kagad ang apo nyo eh. Abay, kung inabutan ko yun, sinabunutan ko na yun sa kalye. Huminahon ka nga nati. Hindi malulutas ang problema ninyong mag-ina kung magagalit ka at sasaktan na naman ang anak mo. Itay, alam niyo yung dahilan kung bakit ako nagkakaganito. Ayokong matulad siya sa akin. Kaya sana naman wag doon siyang konsintihin. Hindi ko siya kinukonsinti, anak. Ang ibig ko lang, mag-usap kayo ng mahinahon at maayos upang huwag namang magrebelde sa'yo ang aking apo.
Salamat po sa inyo, Lolo. Niligtas niyo na naman ako sa galit ni Inay. Pero hindi ko rin gusto yung nalaman ko, Apo, ha? Po, Nakikipagnobyo ka na. Hindi po pa nga tapos ang high school. sorry po, Lo. Napilitan lang naman ako nasagutin siya kasi ang kulit. Tsaka, madalas niya po ako nililibre. Tingnan mo yan. Ikaw pa pala ang naglalaro sa pag-ibig. Mali rin yun, Joanna. Baka ikapahamak mo yan. Sorry po. Hayaan niyo. Makikipag-break na ako sa kanya. Totoo ba yung sinasabi mo? Opo. Promise. Apo, para sa ikabubuti mo ang ginagawa ng iyong ina. Kaya sana, sumunod ka naman. At huwag kang magtatanim ng galit sa kanya. Dahil ang totoo, mahal na mahal ka ng iyong ina. Hindi na siya nag-asawa dahil sa iyo. Ibinuhos niya sa iyo ang kanyang panahon. Pahalagahan mo naman sana yun, Apo. Pino, nakarating na ba sa yung usap-usapan ng mga kanayo natin? Marami namang pinag-uusapan ng mga yun eh. Alin ba doon, Isko? Ay, yung pagdating ni Doña Ingrid. Ay, sabi nila, binibili daw ng Doña ang lupa nila sa mataas na halaga. Ano? Bakit daw? Anong gagawin ng Donyang yun sa lupa? Balak daw magtayo ng subdivision. O, ikaw ba? Kung bibili nitong lupa mo, papayag ka ba? Ang sarap nga pala nitong alak na binigay ni Doña Ingrid. Buti na lang, kinuha niya ako para maging tauhan niya. Nakatikim ako ng masarap na alak. Inay, mukhang mahal yung alak na iniinom mo ah. Saan galing yan? Kayo pala, Itay. Kay Doña Ingrid. Binigay niya. Bakit ka naman niya binigyan? Itay, hindi lang ako ang binigyan niya. Lahat kami ng mga tauhan niya. Kayong lahat? Bakit ikaw ba? Kinuha ka rin ng tauhan? Opo, sabi. Kayo lang eh. Wala kayong bilib sa anak niyo. Ako pa. Oy. Huwag kang gagawa ng kalokohan sa Donyang yon. Masalapi yon at kaya kang ipapatay. Si Itay naman, oh. Itay, relax lang. Hindi niya gagawin sa akin yon. Dahil magtatrabaho ako ng gusto sa kanya. Magkakapera ako doon, Itay. At pati ikaw, maaambunan. Malaking halaga po ang alok niya, Mang Pilo. Sapat para makabili kayo ng lupa sa ibang lugar at makapagsimula uli. Tapos ka na bang magpaliwanag, Tinoy? Po, Alam mo, kaibigan ko ang tatay mo. Kaya kita pinatuloy dito sa bahay namin at pinakinggan. Salamat po. Pero hindi ibig sabihin noon, papayag na ako sa alok ng amo mo. Mang Pilo, Amo mo ang Donyang yon, hindi ba? At kaya mo ko kinukumbinse dahil iyon ang utos na sa'yo. Pues, bumalik ka na sa amo mo. Sabihin mo na sa kanya na lang ang salapi niya. Mas mahalaga sa akin ang lupa ko. Minana ko pa ito sa mga ninuno ko. Saka mas marami pa akong kikitain. Basta nasa akin lang ito.
Sobra naman ang donya na yun. Makasarili. Walang malasakit sa mga magsasakang naririto. Ganong taga rito rin naman siya. Kaya nga po, pati yung lupain pang sakahan dito, gusto niyang perwisyuhin para lang mapagtayuan niya ng subdivision? Kaya nga labis akong nalulungkot at nag-aalala, Ate Joanna. Lo, bakit naman po kayo nag-aalala? Masalapi ang babaeng yon at maaari niya tayong pinsalain sa tulong ng kanyang salapi. Tama si Itay, anak. Kaya ikaw, ha? Mag-iingat ka lagi sa paglakad mo. At lagi mong susundin ang iyong ina, Apo. Opo, Lolo. Nay. Basta ito ang gusto kong ipangako ninyo. Kahit ano mangyari, hindi ninyo ipagbibili ang lupa natin. Mangako kayo. Ano po, Doña Ingrid? Narinig mo ang sinabi ko, Tinoy? O bakit? Dinadaga ba ang dibdib mo? Hindi mo kaya? Kasi Sabihin mo lang. Marami akong pwedeng utusan. Sa kanila ko na lang ibibigay ang malaking halagang ibabayad ko. Doña Ingrid, huwag naman po. Kung Wala gano'n, naman po akong sinasabing ayoko eh. gagawin mo utos ko. Siyempre naman po, malaking halaga yata yun. Pero maghahanap lang po ako ng magandang tiyempo. Kung hindi ka makakuha ng magandang tiyempo, kahit ubusin mo sila, ako ang bahala sa'yo. Pero Itay, igagabihin na po ako ng gusto kapag ngayon pa ako nagpunta sa bayan. Dati baka magbagong isip nung kausap ko. Pag hindi mo nadala sa kanya mga ani natin na gusto niyang bilhin. Sayang naman yung malaking halagang ibabayad niya. Puntahan mo na lang, anak. Gamitin mo yung sasakyan ng kapitbahay nating si Leonor. Nakausap ko na siya. O sige na nga po. Aalis na ako, Itay, para naman makauwi pa ako. O sige, mag-iingat ka, ha? Opo. Ikaw naman na po. Po, Saan ka ikaw mo pupunta? dun sana sa birthday ng best friend ko, Lolo. May sayawan daw kasi dun eh. O siya, sige. Magpunta ka. Pero, mag-iingat ka, ha? Opo. Totoo, Lo? Pay kayo? Oo, sabi eh. Basta mag-iingat ka lang. Opo, Lolo. Thank you. Ay, at higit sa lahat, ha? Magpapakabait ka. Opo. Lagi mong susundin ang iyong ina. Lolo, nandito na po ako. Hindi ako nagtagal doon sa sayawan para maunahan ko sa pag-uwi si inay. Lo, nakita ko lumabas na nagmamadali si Mang Tinoy. Anong ginawa niya dito? Huh? Ba't ganun? Hindi sumasagot si Lolo. At saka, bakit nandito yung kutsyon? Ha? May dugo yung kutsyon! Si Lolo Pilo! Lolo Pilo! Kaya pala tayo pinaalis ni Itay. Dahil kung narito tayo, malamang pati tayo pinatay ng Tinoy na yun. Napakasama niya. Sila ng amo niya. Hindi na siya naawa kay Lolo. Pinatay pa niya. Pinagsasaksak. Tapos siya tinakpan ng kutsyon. Ang sama nila. Ang sama nila. Napakabait ng lolo mo, anak. Tinulungan niya akong bumangon mula sa aking pagkadapa sa iyong ama. At ngayon naman, iniligtas niya ang buhay natin. Dapat makulong yung Mang Tinoy na yan at yung amo niya. Dapat nilang pagbayaran ang ginawa nila sa lolo. Oo, Joanna. Bibigyan natin ng katarungan ang silapit ng lolo mo. At tulad ng pangako ko sa kanya,
Hindi natin ipagbibili ang lupang ito. Ako rin po, Nay. Tutuparin ko yung pangako ko kay Lolo. Magpapakabayin na po ako. Lagi ko na kayo susundin. Tuloy ang fiesta. Fiesta ng talento. Tinatawagan ang lahat ng amateur at professional Filipino filmmakers sa buong bansa. Makiisa sa 2021 MBC Short Film Festival. Ibahagi ang mga kwento ng tagumpay ng Pinoy sa hamon ng buhay. Ipadala ang inyong mga short film sa www.mbcfilmfest.com. Tatanggap kami hanggang June 15, 2021 lang. Para sa karagdagang impormasyon, puntahan ang MBC Short Film Festival Facebook page. Ipagdiwang ang tibay ng Pinoy sa 2021 MBC Short Film Festival. Hatid ng MBC Manila Broadcasting Company. Promo duration is from March 6 to June 15, 2021. DTI Fair Trade Permit number FTEB-114943 Series of 2021. May mga pangyayaring masakit at mabait. Ngunit pagkatuto ang hatid sa atin upang mapabuti ng landas sa kanyang... Iniisip mo bang baka may masamang mangyari sa atin? Kinakabahan lang ako. Peter, pakiramdaman mong barko. Oo nga, Ramon. Ano nangyayari? Ang barko, parang lulubog. Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. Hindi biro ang malayo sa pamilya, mabigyan lamang sila ng maginhawang buhay. Kaya naman ito'y dapat pahalagahan. Mga kaibigan, narito po ang naging karanasan ni Ramon sa ating dunang sa kanyang panahon. Ramon, malapit nang dumaong tong barko natin. Nagyayaya na mag-happy-happy mga kasama natin. Marami doon magagandang babae ang sasalubong sa barko natin. May video call kami ng pamilya ko mamaya, Peter Hindi ako makakasama. At saka, alam naman ng mga kasama natin na wala akong hilig sa ganung paglilibang. Ako nga rin Hindi rin sasama sa kanila. Ayokong matulad sa ibang seaman na nawasak ang pamilya dahil sa pambababae nila. Tama ka. Kaya tuloy ang iba. Ang tawag sa mga gaya nating seaman luloko. Ayoko nga mabansagan ng ganun. Mas gusto kong iukol sa pamilya ko ang aking kita. Sinisinop naman yun ni Lourdes ko Buti pa nga kayo may ipon. Si Lota hindi makaipon. Bakit naman? Paano? Puro layaw ang inaatupag pati ng mga anak namin. Dapat sabihan mo na mali yun. Hinahayaan ko na lang para maging masaya naman sila. Kahit malayo ako sa kanila. Total, malaki naman ang kita natin dito Ay, naku, makapaglakad nga muna para ma-relax naman ako. Napagod ako sa pag-aayos ng mga binebenta naming damit sa online Ay, si Lota yung nasa labas ng bahay nila. Lapitan ko nga at makumusta. Lota! Uy, bihis na bihis ka! Lourdes, ikaw pala. Mamamasyal kami ng mga anak ko Hinihintay ko nga sila. Ang tagal magsipagbihis. Ibibili ko tuloy ng mga gamit sina Arnel, Boyet at saka ni Nika. Kailangan kasi yung sa bago nilang school. Bakit? Inalis mo na sila sa public school? Oo. Mas maganda kasi sa private.
Mas malinis ang mga pasilidad at mas matututo pa mga anak ko. Dahil konti lang mga estudyante doon. Pero ang mahal ng bayad sa private school Ay oo, mahal talaga. Tapos, 3 pa silang inilipat ko. Pero hindi bale. Kaya naman namin Dahil malaki ang sweldo ni Peter. Basta ang importante, masaya kami at mas matututo ang mga anak ko. Uy, hindi naman lahat ng nasa public school hindi natututo. Alam mo, minsan nasa estudyante rin yun. Kung magsisikap sila. Marami po umorder ng damit through online, Tay. Talaga, Jessel? Opo. Natutuwa nga po kami ng mga kapatid ko Kasi nalilibang na kami. Kumikita pa po ang business natin. Oh, salamat sa pagtulong niyo sa amin ng nanay mo, ha? Nasaan ba yung 2 mong kapatid para makausap ko naman? Ay, mamaya, pagkatapos nilang mag-review, pupunta sila rito. Pareho kasi silang may long test bukas. Ganun ba? Oo. Ikaw naman, Jessel. Po. Kumusta ang pag-aaral mo? Hindi mo ba naman napapabayaan? Naku, hindi po, Tay. Matataas pa rin po ang grades ko. Ramon, siya nga pala. Bala ko samahan ng pagkain yung mga binibenta naming damit online. Okay yun. Dahil mahusay kang magluto. Kaya lang, baka naman mahirapan ka. Huwag ka mag-alala. Kaya ko. Malakas itong misis mo. O sige. Pero huwag ninyong pababayaan ang sarili nyo dyan, ha? Oo. O ikaw rin, palagi ka mag-iingat, ha? At huwag mong kalilimutan na palaging tumawag sa Diyos para ingatan ka niya at iligtas sa mga sakit at sakuna. Sige na naman po. Padala nyo na ako. Anak naman, mahigit 8,000 ang gusto mo sapatos. Masyadong mahal. Matibay naman po yun. Lahat nga ng mga katropa ko, yung tatak na yun ang gamit Ako lang ho na ay iba. Kaya nga, gusto kong bumili. Pagbigyan mo na itong binata mo para tumigil na sa kakukulit sa akin. Kaya total, matibay naman pala yung bibili niya Buti pa si inay, naiintindihan ako. Naiintindihan naman kita, anak. Ang gusto ko lang naman, sana naman matuto kayong mag-ipon dyan. Para din naman sa atin ang sinasabi ko Hayaan mo. Kapag naipagawa na natin itong bahay natin, mag-iipon na ako. Pati mga anak natin, sabihan mo ring magtipid, Lota. Hayaan nyo, tay. Kapag naibili nyo na ako ng sapatos, magtitipid na ako. Promise. Giselle, di ba kaibigan mo si Shane? Oh, bakit? May outing kami sa Sabado. Sama ka. Kasama naman si Shane Bakit? Anong meron? Birthday ko, kaya libre ko yun. Sama ka na. Advance happy birthday, Thank you. Pero, pasensya ka na. Hindi ako po pwede. Oh, bakit naman? Tutulungan ko si inay sa business namin. Marami kasing order Minsan lang naman ito Saka wala kang gagastusin. Gusto mo, ipagpaalam kita kay Aling Lourdes. Hindi, wag na. Dahil mas gusto kong tulungan si inay sa business namin. Pero... Gusto ko makaipon kami ng husto. At nang sa ganun, hindi na kailangan pa magtrabaho sa barko si Itay. Tulog ng ibang mga kasama natin, Peter. Oo nga. Konti na lang tayong gising. Hindi ako dalawin ng antok Siguro dahil masama ang panahon. Ganito kasi ako kapag naglalayag tayo na may bagyo. Pero safe naman tayo rito. Dahil kompleto tayo ng mga gamit. At hinasa rin tayo sa mga ganitong pagkakataon. Oo nga. Pero hindi pa rin natin masasabi yung aksidente. Iniisip mo ba baka may masamang mangyari sa atin? Kinakabahan lang ako. Peter, pakiramdaman mo barko. Oo nga, Ramon.
Anong mangyayari? Ang barko, para lulubog. Kailangang sabihan ng iba natin mga kasama. Lourdes! Lourdes, hindi pa natatagpuan si Ramon at Peter. Baka kung ano nangyari kay Itay. Ako naman sana. Kagagaling ko nga lang sa agency nila. May bagong balita na ba? Natagpuan na si Ramon at Peter. Salamat naman. Bakit hindi pa tayo tinatawagan ng agency na yan? Kinausap ako ng may-ari na ipaabot ko sa inyo ito. Diyos ko, Arnal. Magbihis ka, anak. Pupunta tayo sa agency ngayon din. Teka lang. Ano po yun? Meron pa kayong dapat malaman. Ano yun, Aling Lourdes? Ano yun? Natagpuan nga si Peter pero patay na siya. Ano ho? Hindi! Hindi! Ang asawa ko! Si Itay, wala na. Hindi! Hindi. Hindi ang asawa ko! Lourdes, Oo, Ramon. Narito ako. Ano, kumusta ang pakiramdam mo? medyo masakit pa ang katawan ko. At parang nangihina pa ako. Mawawala din ang sakit na yan. Lalakas ka rin. Ang mahalaga, ligtas ka na. Oo. Salamat sa Diyos. Hindi niya ako pinabayaan. May balita ka ba sa iba kong mga kasama? Si Peter. Marami kayong nakaligtas. Pero si Peter, kasama siya sa ilang sinawing palad na mamatay. Peter! Asawa ko! Bakit mo naman kami iniwan? Paano na kami ngayon ng mga anak natin? Lota, nakikiramay kami. Nakikiramay kami. Ramon, Lourdes, bakit kailangan mangyari sa amin ito? Bakit ang asawa ko pa? Mabuti siyang asawa. Mapagmahal sa amin. Lota, lahat naman tayo. May hangganan ang buhay. Siguro, hanggang doon na lang talaga ang buhay ni Peter. Tama si Lourdes. Lota. Ngayon, higit kang dapat magpakatatag para sa iyong mga anak. Hindi ko man lang nagawa ang ibig niya na mag-ipon kami. Hindi ko alam kung paano magsisimulang mag-isa. Kahit yung pinagagawa namin bahay, hindi ko alam kung paano itutuloy. May awa ang Diyos, Lota. Hindi niya kayo pababayaan. Dumalangin ka lamang sa Kanya ng taimtim. Totoo po, Tay? Hindi na kayo sasakay sa barko? Oo, Jessel. Sapat na ang nangyaring aksidente sa amin upang maging hudyat sa akin na huwag nang umalis pa. Ay, salamat naman po. Dahil talagang ayaw na po namin ng mga kapatid ko na umalis pa po kayo. Ganon din ako, Ramon. Mabuti nga at nakaligtas ka sa lumubog na barko na sinasakyan nyo. Binigyan ka pa ng Diyos ng ikalawang buhay. Totoo yun, Lourdes. Kaya naman nagpapasalamat ako sa Kanya. At hindi ko sasayangin ang pangalawa kong buhay. Gugugulin ko na ito sa piling ninyo. Tulungan nyo na lang po kami ni Inay sa business nating damit at pagkain. Di ba online yun? Oo nga. Pero ang bala ko magbukas ng pwesto ng mga damit at saka pagkain. Bayos yan ah. May nakita ka bang lugar? Ay, meron na. At maganda ang pwesto. Wala pa yung upa. Walang upa? Oo. Bakit ganun? Dahil yung sinasabi kong pwesto, doon sa bakante nating lote. Ha?
Magagamit natin yun ngayon dahil naipaayos na namin ni Jessel. Opo, Itay. Kaya hindi na tayo gagasto sa upa ng pwesto. Galing nyo ah. O sige, tutulungan ko kayo. Bibili ako ng sasakyan at iyon ang gagamitin ko sa pagde-deliver ng mga order. Ayan! Kumpleto ng plano natin. Salamat sa Diyos. Tinulungan niya ako makapag-impok. Kaya kahit hindi na ako mag-abroad, may magagamit pa rin tayo sa maayos na pamumuhay. Matalinong gawain ang mag-impo para sa kinabukasan. Sumapit man ang kahirapan, mayroon pa ring mapagkukunan. Mananatili rin ang katatagan ng tahanan sa kanyang panahon. Ay, may tumatawag sa cellphone ko. Baka sa inyo yan. Huwag mo na sagutin. Ikaw walang pangalan eh. Sasagutin ko na lang. Hello? Hello, Pati. Ang lolo Tiago mo ito. Lolo? Kung mahal niyo pa ang mga magulang niyo, magpunta kayo dito sa pinakamalapit na ospital sa bahay niyo. Ngayon din. Hospital? Bakit po? Anong nangyari? Handog ng DZRH ang dula sa kanyang panahon. Yaman ang turing ng mga magulang sa kanilang mga anak. Ngunit yaman na nagdudulot din sa kanila ng alalahanin at kalumbayan. Mga mahal naming tagapakinig, narito po ang naging karanasan ni Pati sa ating dunang sa kanyang panahon. Ay, salamat. Nakauwi rin. Kailangan makapagbihis na ako. Marami pa akong gagawing assignment. Si Ramil naman kasi, nagyayapang manood ng sine. Bakit ngayon ka lang, Pati? Nay? Kasi po, nagpatulong po sa akin yung kaibigan ko sa project niya eh. Kaya po, natagalan ako. Sinungaling! Nay, totoo naman po yung sinasabi ko eh. Talagang hindi ka aamin, ha? Ha? Bakit ba ayaw niyo maniwala? Dahil nakita ka ng pinsan mo habang palabas kayo na sinihan ng nobyo mo. Magka-holding hands pa kayo. Po, 16 years old ka pa lang. Makikipag-boyfriend na agad ang inaatupag mo? Sabihin mo sa akin, sino ang lalaking yun? si Ramil po. Ilang taon na siya? Estudyante rin bang katulad mo? 20 years old na po siya pero hindi na po nag-aaral. Anong trabaho niya? Wala pa po. Pero naghahanap po siya. Nakita mo na? Tambay pala yung nobyo mo. Inilihim mo pa sa akin. Sorry po, Nay. Kasi po, hindi kayo papayag ni Tay. Dahil nga bata ka pa. At dapat pag-aaral mo na inaasikaso mo. Hindi ba yun ang sabi namin sa iyo ng ate mo? Makinig ka, Pati, ha. Layuan mo lalaking yun. Kung ayaw mong mahinto ka sa pag-aaral mo. Nay naman. Anak, sumunod ka. Dahil ibig lang namin makaiwas ka sa kapahamakan. Sobra naman ang hermat mo. Wala naman tayong ginawang masama sa loob ng sinihana. Oo nga eh. Pati nga si Itay nagalit din sa akin. Yung pala ang dahilan, kaya ang lungkot-lungkot mo. Paano? Gusto nila layuan kita kaagad. Ano? Ano ngayon? Susundin mo ba sila? Siyempre, hindi no. Pero dapat maging maingat na lang tayo para hindi na tayo mahuli ng parents ko.
Ayoko namang mahinto ng pag-aaral. Bakit pa ganyan ang parents mo? Nakakasakal. O, Pati, bakit malungkot ka? Anong problema? Wala. Oh, alam ko na. Namimiss mo si Ramil, ano? Eh, oo, ate. Kasi naman hatid sundo na ako ni inay. Hindi na tuloy kami magkita ni Ramil. Sa cellphone na lang kami nakakapag-usap. Ikaw kasi hindi ka nag-iingat. Nabuking ka tuloy. Buti ka pa nga, Ate Wing eh. Kahit nakailang boyfriend ka na. Hindi nabubuko ni na inay. Siyempre, magaling ako magtago ng sikreto. Dapat ganun ka rin. Pero, okay na rin yung sa cellphone lang kayo nag-uusap. Para mas maplano nyo yung pagkikita nyo nang hindi kayo mabuko. Buti ka pa, ate. Naiintindihan mo ko. Ayoko rin naman yung ginagawa sa atin ng mga magulang natin. Masyadong mahigpit. Pati pala ang panganay natin, may nobyo na. Oo, Nildo. Yun ang narinig ko sa pag-uusap nilang magkapatid. At ngayon, pareho pa silang nagtutulong na paglihiman tayo. Kaya nga, nasasaktan ako. Bakit nila ginagawa ito? Ganun para sa ikabubuti lamang nila ang hangad natin. Yung makatapos sila na pag-aaral at magkaroon ng isang magandang kinabukasan. Iba na talaga ang mga kabataan ngayon. Apusok at mas matigas ang ulo. Hindi na alintana ang mga pasakit ng kanilang mga magulang. Nildo, gusto ko ilayo sila sa kanilang mga nobyo. Yun din ang gusto ko. At may naisip na akong paraan, Minda, para mangyari yun. Sana hindi na po kayo nag-abala pa, Itay. Uy. Napagod tuloy kayo sa pagdadala ng mga prutas at gulay dito. Uy, minsan lang naman ito, anak. At saka mainam na rin yung matikman ninyo mga pananim namin ng nanay mo. Salamat pong muli. Nildo, nabanggit mo na ba kina Itay yung pinag-usapan natin? Oo. At payag sila ni Inay. Tama ang naisip ninyong mag-asawa. Sa ganung paraan, maiiwas nyo sa tukso ang aking mga apo. Kaya nga po agad naming sinabi sa inyo ni Nanay eh. Malapit na po kasi ang bakasyon ni Nabueng at Pati, Tay. Ihatid po namin sila sa inyo pag wala na ho silang pasok. Uy, hindi naman sila mahihirapan kahit sa probinsya sila magpatuloy ng pag-aaral. Dahil may eskwelahan din doon. At huwag kayong mag-alala. Babantayan namin silang mabuti at laging pangangaralan. Salamat po. Pero alam na ba nila? Payag ba sila? Sasabihin pa lang namin sa kanila, Tay. Pero sa ayaw nila o sa gusto, talagang sa probinsya ni sila mag-aaral. Ano ba sasabihin mo sa akin? Parang naiiyak ka pa. Kasi, kinausap kami kagabi ni na Inay at Itay Ramil. Sabi nila, sa bakasyon daw, sa probinsya na kami titira. Ha? Doon na rin daw kami mag-aaral. Pambihira naman sila. Anong sabi ng ate mo? Pareho namin ayaw sa probinsya. Sinabi rin namin yun ni kina Itay. Pero hindi na rin magbabagong pasyon nila. Iyak na kaya nila gagawin yun para mailayo ka sa akin. Yun nga din ang palagay ko eh. Pati, gusto mo bang magkahiwalay tayo? Ayoko, Ramil. Kung ganon, sumama ka na lang sa akin. Magtanan tayo. Ano? Oo, para hindi na nila tayo mapaglayo pa. May alam akong pwede nating puntahan.
na, Pati. Nag-text na si Oscar. Magkasama na sila ni Ramil. Hinihintay na tayo. Oo, eto na ate. Tapos na ako mag-impake. Tara na. Dahan-dahan tayong lumabas ng bahay. Dapat makalis tayo habang tulog si Inay at Lolo Tiago. Bukas na yung pinto. Tayo na ate. Ngayon, hindi na tayo mapipigilan ni Inay at Itay. Kahit si Lolo Tiago, wala nang magagawa pag nakalabas na tayo dito. Bubuksan ko ng main door natin. Saan kayo pupunta ang dalawa? Ate, si Inay! Dali! Takbo na, Pati! Bilis! Bakit may dala kayong malaking bag? Nahuli pala kayo ng nanay nyo? Oo, Ramil. Buti nga may gamit kayong sasakyan eh. Naialis nyo kaagad kami doon. Pero malamang, inahanap na nila tayo. Kaya kailangan, makaalis din kagad tayo rito. Kuya, ano pang hinihintay natin? Yung perang inuutang ko sa kaibigan ko, malayong pupuntahan natin eh. Kaya dapat, may sapat tayong baong pera. Ay, Oh, teka, may tumatawag sa cellphone ko. baka sa inyo yan. Huwag mo nang sagutin. Hindi, walang pangalan eh. Sasagutin ko na lang. Hello? Hello, Pati. Ang Lolo Tiago mo ito. Lolo? Kung mahal niyo pa ang mga magulang niyo, magpunta kayo dito sa pinakamalapit na ospital sa bahay niyo ngayon din. Ospital? Bakit po? Ano pong nangyari? Bumangga ang sinasakyan tricycle ng nanay at tatay niyo dahil sa paghahabol sa inyo. Ay, Diyos ko! Hindi! Lolo Tiago! Salamat naman at nakonsensya kayong bumalik. Sorry po, Lolo. Kumusta na po si Inay at Itay? Ginagamot pa sila ng mga doktor. Ipanalangin nyo na sana makaligtas sila. Kawawa naman sila. Kasalanan natin, ate. Kaya nasa panganib sila ngayon. Matigas kasi ulo natin eh. Inay? Pati? Kami nga po, Inay. Salamat sa Diyos. Ligtas na po kayo ni Itay. Kung nawala kayo sa amin, hindi namin mapapatawad ang aming mga sarili. Mahal namin kayo, mga anak. At ibig namin na magkaroon kayo ng isang magandang kinabukasan. Kaya namin kayo iniingatan. Nauunawaan na po namin kayo, Nay. Sana patawarin niyo kami. Iniwan na po namin si Ramil at Oscar. Magbabago na po kami ni ate, Nay. Opo, Nay. Asikasuhin na namin ang aming pag-aaral. At hindi na po kami maglilihim pa sa inyo. Kung lagi lamang magkakaunawaan ng mga anak at magulang, magiging payapa at maligaya ang mga sambahayan. Malaki ang mababawas sa mga kabataang napapahamak at gaganda pa ang kanilang buhay sa kanyang panahon. Mga nagsiganap, Chiquit del Carmen Amor, Susan Robles, Bobby Cruz,
Rosana Villegas, Lionel Benjamin, at Phil Cruz. Special sound effects, Jerry Mutia. Technical supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod, June Martin de Gaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon. Nay, bakit ako pa? Marami namang mga masasamang tao dyan. Bakit ako pang binigyan ng Diyos ng ganitong kapansanan? Huwag mong sisihin ng Diyos sa nangyari sa iyo, anak. Naniniwala ako mayroon siyang mabuting dahilan. Mabuti ba yung pahirapan ng loob ko? Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. Walang taong hindi nakararanas ng pagsubok, kahit na yung mga relihiyoso ay nararanasan din ito. Mga kaibigan, narito po ang naging karanasan ni El Rey sa ating dulang sa kanyang panahon. Donna, hindi ka pa ba tapos? Baka malate na tayo. Dapat bago umawit ang choir, nasa church na tayo. Para makasabay tayo sa pag-awit, maging sa prayer. Oo, tapos na to. Ito na mga asawa ko, maaga pa naman eh. Bakit pa kasi ang tagal mo? Inayos ko pa itong mga dala mo kagabi. Yung para sa mga nasunugan, Oo. nalilingapin ng church. Oo, para maibigay na rin natin ang mga ito ngayon. Mabuti naalala mo. Sobrang pagod ko kagabi, kaya nakalimutan ko na mga yan. O tayo na, para hindi tayo malate. Salamat naman at pinasyalan mo ako uli dito sa bahay, El Rey. Oo, Kuya Rico. Malungkot ka. Ano problema? Inom tayo, Kuya. Ha? May dala akong alak dito. Tingnan mo to. Pareho tayong hindi mahilig sa alak, di ba? Ba't nagdala ka niya? Pwede mo naman sabihin ang problema ng hindi lasing. Kuya, bakit ganon? Bakit nangyari sa akin to? Bakit ako pa? Teka, sandali. Ano ba talaga ang problema mo? Sinunod kong payo mo. Nagpa-check up ako sa doktor pero hindi alam mo yun ni Lorna. At lumabas ng resulta. Anong resulta? Kuya, baog ako. Ano? Kaya pala sa loob ng 10 years namin pagsasama ni Lorna, hindi siya nagbuntis. Dahil isa akong inutil. El Rey. Kuya, Teka. Magpakatatag ka, ha? Huwag mong isiping inutil ka. Wala ka lang kakayahang magkaanak. Pero may silbi ka pa rin. Tandaan mo yan. Oh, magmerienda po muna kayo, Nay. Salamat, Lorna. Pasensya na kung naabala kita, ha? Oh, hindi po, Nay. Tapos na po ako maglaba nang dumating kayo. Buti nga po dumating kayo nang wala pa si El Rey. Mas makakapag-usap tayo. Tinawagan ako ni Rico. Pasyalan ko raw kayo at kumustahin. Tama-tama naman na papunta ko rito. Mukhang may problema kayo, ah. Si El Rey po. Natuto ng maglasing. At may pagkakataon din po na napapabayaan niyang kanyang trabaho dahil dun. Ano? Bakit nagkaganon ng anak ko? Tinatanong ko nga po eh. Pero ayaw niya sabihin ay. Kausapin niyo naman po siya.
Baka po sa inyo magtapat siya. Hindi pala sinabi sa inyo ni Kuya. Ang sabi niya, pasyalan ko kayo at kumustahin. Pag ano ng kuya mo, alam ko na. May problema kung ibig niya sa iyo ko itanong. Ngayon, sabihin mo anak, ano ba problema? Bakit pati paglalasing, pinasok mo? Nay, hindi ko kayo maaaring bigyan ng apo. Dahil baog ako. Yun ang sabi ng doktor nang magpatingin ako. Ano? Nay, bakit ako pa? Marami namang mga masasamang tao dyan. Bakit ako pang binigyan ng Diyos ng ganitong kapansanan? Huwag mo sisihin ng Diyos sa nangyari sa iyo, anak. Naniniwala ako. May mabuti siyang dahilan. Mabuti ba yung pahirapan ng loob ko? Pagsubok lang yan sa iyo, anak. Sinusubok niya ang tibay na yung pananampalataya sa kanya. Alam na ba ito ni Lorna? Hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa kanya. Nag-aalala kung baka hindi niya matanggap at iwan niya ako. Hindi ganun kababaw ang pagmamahal ko sa'yo, Henry. Lorna, Sumampa ako sa harap ng Diyos na makakasama mo ko sa hirap at ginhawa hanggang wakas. At handa akong tuparin yun. oh, salamat. Salamat, Lorna. May paraan naman upang magkaroon tayo ng matatawag na anak. Magiging masaya pa rin tayo. Masaya ako at nauunawaan ka ni Lorna. Ikaw lang eh. Natakot ka kaagad at pinanghinaan ng loob. Oo nga, Kuya. Kaya nga humingi ako ng tawad sa Diyos dahil sa mga nagawa't nasabi ko. Pwede naman kayo mag-ampon. Kung talagang ibig niyo magkaanak. Ginawa na namin yon, Kuya. Nagpunta kami sa isang bahay ampunan at may napili na kami para ampunin. Ang bilis niyo, ha? Sabik na kaming maging mama at papa, Kuya. Tama ng 10 years na hinintay namin. Ano napili niyo? Babae o lalaki? Lalaki, Kuya. 6 years old na siya. Bakit malaki napili niyo? Nakita niya kami, Kuya. At nang malaman niyang naghahanap kami ng aampunin, nakiusap siya na siya na lang ang kunin namin. Magpapakabait daw siya. Kaya naawa na kami. Siyang napili namin. Pumapasok na pala sa school si Mark, Lorna. Nung nasa bahay ampunan po siya, grade 1 na siya, Nay. Kaya itunuloy na po namin dito ang pag-aaral niya. Mukha siyang mabait at magalang. Nagmano nga siya agad nang malaman niya nanay ako ni Elray. Tama po kayo. At tinutulungan din po niya ako sa mga gawain dito sa bahay. Oh, Ay, may nag-text yata sa cellphone mo. opo. Ang pinsan ko pong si Lulu, gusto niya magkita kami. Ikaw pala si Angie, ang kaibigan ng pinsan kong si Lulu. Oo, Lorna. Dalaga pa lang kami, magkaibigan na kami. Bakit mo gustong ipaampun ng dalawa mong anak? Malapit na akong mamatay. Ha? Cancer sa utak yung sakit ko. Gusto ko, bago ako mawala, maiwan ko ang aking mga anak sa mga mabubuting kamay. Wala ba kayong mga kamag-anak ng asawa mo? Uli lang lubos kami nang namaya pa akong asawa. Pareho kaming walang kapatid. Kaya wala kayong aalalahanin sa pag-ampon sa mga anak ko. Ang pakiusap ko lang,
pareho niyo silang ampunin. Huwag niyong maghihiwalayin ang magkapatid. Ano? May dalawa na naman kayong ampon? Oo, Kuya Rico. Isang 4 years old at isang 2. Ba- Uli lang lubos na sila at kaibigan ng pinsan kong nanay nila. Bago siya namatay, nakiusap siya na ampunin at huwag paghiwalayin ng mga anak niya. Kaya inampun namin. Uy, pero baka mahirapan kayo. Hindi madali magpalaki ng 3 bata nang sabay-sabay, ha? Kuya, Malaking pagod at gastos yun. pareho naman kami may pinagkakitaan ni Lorna. Oo nga naman, Kuya. Magsisikap kami para makayanan namin. Tay, ano po sabi ng doktor? Ano na po nagkininay? Ligtas ng nanay no, Mark. Kaya lang dahil sa pagkaka-stroke niya, mahabang panahon siyang gagamutin upang bumalik siya sa dati. Kawawa naman si inay. Malaking gastusin yun, anak. Nag-aaral pa naman ang 2 mong kapatid. Wala na pong problema doon, Tay. Nag-usap na po kami magkakapatid. Sabi ko sa kanila, dahil sa pagkaka-stroke ni inay, kailangan nilang mag-working student para hindi niya na problemahin ang pag-aaral nila. At pumayag po sila. At ako naman po, tutulong din sa inyo sa mga gastusin. Nahihiya ako sa inyo. Huwag po kayong mahiya, Tay. Handa po kaming tulungan kayo. Dahil isang pamilya po tayo. At mahal namin kayo ni inay. Salamat sa inyo, mga anak. Mapalad kami ng nanay niyo. Dahil hindi lang kayo mababait ng mga anak, kundi mga maunawain at mapagmahal pa. Happy wedding anniversary po, Nay. Tay. Salamat, anak. Salamat. Salamat, anak. Ang mga kapatid mo, nasaan? Nasa kitchen po. Busy sa pag-aayos ng celebration para mamaya. Nag-abala pa kayo. Inay, ginawa po namin ito dahil mahal namin kayo ni Itay. At gusto po namin kayong pasalamatan dahil sa pagmamahal at pagkalinga nyo sa aming 3. Dahil sa inyo, nagkaroon kami ng maligayang pamilya at ng magandang kinabukasan. Maraming salamat po sa inyo. Nagpapasalamat din kami sa inyo dahil napaligayan niyo kami. Lalo na ako. Tay, naranasan kong maging ama sa inyong 3. Ang aking kapansanan ay nagbunga ng kaligayahan sa bandang huli. Lahat ng bagay ay may dahilan, kahit na nga ang kapansanan ng isang tao. Kaya ito'y hindi dapat na ituring na kabiguan, dahil ito'y maaaring magbunga ng kaligayahan sa kanyang panahon. Mga nagsiganap, Phil Cruz, Chiquit del Carmen Amor, Susan Robles, Lionel Benjamin, Rosana Villegas, at Bobby Cruz. Special sound effects, Jerry Butia. Technical supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod, June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon.